Hello mga kabibigo! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag ng tao with evidence. Ako po mga kabibig. Ay, tama pala. Tama ba ito? Or agree ba kayo sa sinabi ni Prime Minister Viktor Orbán ng Hungary tungkol sa ICC? Ito the ICC no longer an impartial court, not a court of law, but a political court. I am convinced that this otherwise important international judicial forum has been degraded into a political tool with which we cannot and do not want to engage. Hala. So it means, nakita nila, nalaman nila, na itong ICC, hindi ito impartial court. Court ito na kung saan kung may pera ka, kung pwede mong below the table, over the table, under the table, above the table, ay pwede mong gawin nga, maipakulong mo, maluklok mo, sa kulungan ang taong kinamumuhian mo. Ito degraded into a political tool. Nako! Parang marami ngayon ang ayaw sa ICC. Ang Amerika, ang Russia, ngayon ang Prime Minister ng Hungary. Parang hindi sila naniwala sa ICC na hindi talaga makukuha ang totoong justice sa ICC. Ang Amerika nga, kay Trump nga, finifreeze ang lahat ng account ng mga prosecutors at judge. Galit si Trump nang sa ICC. Ang Russia nga, nagkaso, nag-issue ng warrant of arrest sa ICC, mga judges on 2023, 2024. Itong Hungary naman, Prime Minister, hindi naniwala, hindi sila na-convince na itong ICC is really for an international judicial form, pero na-degrade into a political tool. Kayo mga kabibig, ano sa palagay nyo? Ha? Sa nangyari ngayon, tatadigong na walang humanitarian na, parang ganun na lang ibigay, hindi, no? O panoorin nyo si Atty. Harry Roque, ha? Kung ano ba ang batayan ng ICC kung fit to stand trial si PRRD. Diba? Marami nagsasabi ngayon nga, hala, si PRRD may may sakit na, makalimutin na. Sometimes sabihin niya, ay, nasaan ba ako? Ano bang lugar na ito? Bakit ako nandito? Tapos may diabetes, maraming sakit. Maraming ang iniinom na ang gamot. Diba? One time umiyak si Bongo kasi nakalimutan pinadala ang gamot ni Pangulong Duterte. Papanoorin nyo si Atty. Harry Roque sa kanyang explanation tungkol sa kung ano ang batayan ng ICC. Fit to stand trial ba si PRRD? Watch this video. Hi, magandang umaga po sa inyong lahat at hindi pala magandang umaga, magandang araw po sa inyong lahat. No? Well, alam niyo po, malamig dito ngayon sa Dahig. Si VP Sara po ay naririto, dumating kahapon. Hindi ko po siya napuntahan kahapon sa detention at mukhang hindi rin ako makakarating ngayon. No? Kasi po, kahapon nagkaroon ako ng bisita at ang dami kong ginawa. No? May bisita ko yung mga isang nurse na napadala namin sa UK when my wife and I pioneered in the sending of nurses to the UK. No? Kami po talaga nagbukas ang pinto para makarating ang mga nurses doon. Dahil nga po nag-aral ako sa Inglaterra at napapansin ko na ang tagal-tagal, parang palagi na lang sila nag-advertise ng nurse hanggang pinuntahan ko yung hospital ko, yung St. Thomas Hospital, na pinakamatandang hospital sa buong daigdig, at kung saan nagtrabaho si Florence Nightingale. At tinignan namin kung anong magagawa. No? Kami po yung nagpasimuno ng tinatawag na adaptation program. Kaya naman po napadala namin yung mga nurses. At one of them, si Marina kahapon, was here from the UK para nga tignan kung kamusta ako. So sinamahan ko sila sa Gauda. Alam nyo, exactly 1 month na mula nung naoperahan ako sa spine. Pagkatapos ng trip namin sa Gauda kahapon, abay naging mahapdi itong aking likod kagabi. So ito pala yung sinasabi ng doktor na
Kaya naman, sabi niya, unfit to fly ako until 2 months after patapos niya ako makita, yung tinatawag na post-operative consultation 2 months later, kasi talagang matagal pala gumaling talaga itong spine surgery, no? So napakahapdi po kahapon at napilitan akong uminom muli ng painkiller, no? After siguro mga 3 weeks na ako hindi umiinom ng painkiller, uminom na naman ako kagabi. So ngayon, easy-easy lang tayo sa bahay. Tingin ko may kinalaman din yung lamig sa labas, no? Na talagang nakakaapekto doon sa nararamdaman, no? Sa mga operasyon sa loob ng katawan, no? Pero in any case, I hope to see VP Sara. Mahirap naman kasi kung number one, bawal ako mag-bike. So hindi ako makabike papunta doon sa detention facility. Ang bike kasi 15 minutes away lang. Ang walk is about 45 minutes. Bus is about 30 minutes. Pero malamig talaga yung bus kasi far in between eh. Every 15 minutes ata yung bus at dalawang sakay papunta doon sa prison facility from where I live, no? So anyway, subukan ko bukas kasi yung friend ko na si Eileen pupunta, magpapapirma kay VP Sara. So makikisakay ako sa kanya. Siguro naman hindi maapektuhan yung likod ko kung minimum exposure sa lamig at kung meron namang sasakyan. No? Pero anyway, today po, pag-usapan din natin kalusugan. Estado ng pag-iisip, estado ng katawan, kailan siya magiging dahilan para hindi matuloy ang paglilitis kay Tatay Digong. Well, pag-uusapan po natin ito kasi in 3 days time, December 5, deadline na ng mga doktor isumite ang kanilang rekomendasyon kung si Tatay Digong ba ay nasa sapat na pangangatawan at pag-iisip para harapin ang mga paratang sa kanya para humarap sa pagbibista dyan sa International Criminal Court. Ano ba magiging batayan ng ICC kung sila ay magdedesisyon na hindi na nga, wala na nga sa sapat na kondisyon ang pag-iisip at katawan ni Tatay Digong para harapin ang kaso laban sa kanya. Well, unang-una po, no, hindi po ito kauna-unang pagkakataon na sasagutin to ng korte. Marami na po naging desisyon, lalong-lalo na hindi lang sa ICC, kundi mga international tribunals. Bago po kasi nagkaroon ng ICC, meron na tayong International Tribunal for the former Yugoslavia at saka yung sa Rwanda Tribunal, no? Na nakabase yung Tribunal for the Yugoslavia dito sa The Hague din, no? Nandito pa yung building po nila, no? Actually, halos tapos na ang pagbibista ng Tribunal for the former Yugoslavia pero meron pa silang winding down, no? So may mga kaunti pang tao sila at nakikita ko paminsan-minsan na dito sila kumakain malapit sa akin dahil malapit din ako sa building ng dating Tribunal for the former Yugoslavia, no? So marami na mga nadesisyonan ang Tribunal for the former Yugoslavia at saka ICC kung kailan ang estado ng pag-iisip at pangangatawan ay magiging dahilan para sabihin ng hukuman na hindi na kaya harapin ng isang nasasakdal ang kaso laban sa kanya. Well, ang criteria talaga, ang criteria na tinitingnan ng hukuman, kung kaya pa ba na akusado na sumapi ng tama doon sa kanyang paglilitis. Okay? Now, ano ibig sabihin nito? Well, sang-ayon po doon sa Rome Statute mismo, ang titignan ng hukuman ay itong mga bagay na ito. No? Kung naintindihan pa ni Tatay Digong kung ano yung anyo na at saka yung dahilan ng paglilitis laban sa kanya. Pangalawa, kung kaya pa ba niya magbigay ng mga tamang instruction sa kanyang mga abogado. Pangatlo, kung masusundan pa ba niya yung mga ebidensya laban sa kanya. At pang-apat, kung siya ay pwede pang sumapi at mag-participate, no, sa kanyang depensa. So ito po ay mga desisyon na ng ICC mismo doon sa kaso ng Strugar at saka sa Gbagbo. No? ICC decision po yan. Na pagdating naman po sa international standards, no, hindi lang sa ICC, kundi kasama na yung International Tribunal for former Yugoslavia at saka sa Rwanda Tribunal, ang mga batayan ay unang-una po naintindihan pa ba kung ano yung mga paratang laban sa kanya at anong mga consequences kapag napatunayan yan. No? Kung naintindihan pa ba niya yung mga papel na ginagampan ng lahat ng mga kasapi sa paglilitis. Kasama na hindi lang yung mga maestrado, hindi lang yung mga prosecutor, hindi lang mga defense, kundi pati na yung mga biktima at saka yung victims counsel. No? Tapos kung kaya pa ba niya na epektibong makipag-usap at mag-communicate sa kanyang mga abogado, no? Yan po ay na-desisyon na. At kung kaya pa niya, ito pinaka-importante, kaya pa niyang sundan, maalala, at
mapag-aralan ang mga ebidensya na isusumite laban sa kanya. At siyempre, pinaka-importante, kung siya'y makakagawa pa ng mga tamang desisyon tungkol sa sinong mga magtitistigo at anong mga estratehiya ang gagamitin para sa kanyang depensa. Now, tignan nyo na yung physical o di naman kaya yung physical na pagkukulang ay iko-consider lamang kapag ito ay nakaka-apekto dito sa mga functions nito. Ulitin ko, yung pagkakaintindi at ng paratang laban sa kanya at saka ano yung mga consequences nito, kung naintindihan pa niya yung papel ng mga iba't ibang mga kasapi sa paglilitis, kung kaya pa niyang makipag-communicate sa kanyang abogado para sa depensa, kaya pa niyang alalahanin, maalala, sundan, at timbangin ang mga ebidensya laban sa kanya, at kung kaya pa niyang gumawa ng mga tamang desisyon pagdating sa mga testimonya at mga strategiya na gagamitin sa kanyang paglilitis. Now, ano naman po ang mga naging desisyon na ng mga hukuman? No? Well, ang desisyon ng hukuman, mga international tribunals, yung physical na pagkakasakit ay hindi sapat kung hindi ito makakaapekto sa kanyang pag-iisip. Okay? So, yung trial ni Milosevic na naging leader dati ng Serbia, no? Ang sabi doon yung matinding sakit sa puso na ikinamatay, o may nagsasabi na linason daw, hindi ko alam kung totoo niyan, yung matinding sakit sa puso ay hindi sapat para masabing hindi na siya kayang humarap sa paglilitis. No? Sa isang kaso naman, yung Cecily, yung cancer at saka yung sakit sa puso ay hindi rin sapat para matigil ang paglilitis laban sa kanya. So ang pinaka-importante yung pag-iisip, yung cognitive impairment, yun po ang bubusisiin ng hukuman. Ang hirap, hindi ko alam po ano yung cognitive sa Tagalog. Ang cognitive, ang pag-iisip kasi is yung mental. Yung cognitive is yung maintindihan ang mga pangyayari at pagkabit-kabitin. Okay? Siguro ganun na po ang closest na naiisip ko sa cognitive, no? So, ito po ang mga desisyon, no? Doon sa isang kaso na Gabagbo, ang sabi nila, yung cognitive fragmentation, memory gaps, and inconsistent instructions to counsel. So, yan. Yung hindi na nasa tamang pag-iisip, hindi na masyado naintindihan kung anong nangyayari, yung mga limot-limot na, at saka yung mga papalit-palit na instructions sa kanyang abogado, yan ay dahilan para sabihin na hindi na sapat o wala na sapat na pag-iisip na humarap sa hukuman isang nasa sakdal. Sa Struger, yung demensya, yung pagiging limot-limot na, at saka yung cognitive decline, yung pagbagsak ng tamang pag-iisip, yan ay pwedeng maging dahilan para maging temporarily unfit ang isang akusado. So meron pang possibility na temporary unfitness, pwedeng permanent unfitness, no? At sa Ongwen, talagang yung pag-iisip ay talagang magiging hadlang para ituloy ang paglilitis kung ito talaga ay dahilan na hindi na makasapi ang isang nasasakdal sa kanyang paglilitis. So yan talagang titignan natin. Sapat pa ba? Kaya pa ba niyang sumapi dito sa paglilitis laban sa kanya? So kinakailangan po itong mga titignan, no? Unang-una, yung memory loss ni Tatay Digong. Naalala pa ba niya mga pangyayari? Ako, sa personal kong personal na karanasan ko Tatay Digong, marami na siyang nalilimutan. In fact, bago pa kami maghiwalay, no, bago pa ako umalis ng Pilipinas, tatawag ako sa kanya, paulit-ulit lang ang kanyang pinag-uusapan. Na para bang hindi niya naalala na napag-usapan na namin. At ito, dahil ako na may nag-alaga ng nanay, ng tatay, ng tiyo, ng tiya, na lahat ay merong Alzheimer's, ganyan po talaga ang early stage of Alzheimer's hanggang completely malilimutan na nila kung anong nangyayari in recent times. Ang naalala lang talaga nila yung matagal na mga pagkakataong nakalipas na. Yung difficulty maintaining attention, nakaka-concentrate pa ba, napapakinggan pa ba kung anong nangyayari? Isa pa po yan na tinitignan, no? Yung hindi na organized na pag-iisip, yung wala na siyang coherent thought, paiba-iba na pumapasok sa isip, no? Yung impaired reasoning or judgment, yung hindi na talaga makagawa ng tamang desisyon at saka hindi na makapagbigay ng tamang instruction sa kanyang mga abogado.
So yan po ang mga basihan para malaman ng hukuman kung nasa sapat pang kondisyon ng pag-iisip ang Tatay Digong. Memory loss, difficulty maintaining attention, disorganized or tangential thinking, impaired reasoning or judgment, or inability to give clear instructions. So ano pong procedure? Well, sa Disyembre 5 po, yun na yung first stage. Tatanggapin ng hukuman yung mga rekomendasyon ng mga independenteng mga doktor. Now, siguro sabihin ko lang dito, 2 beses po na tinanggihan ng hukuman yung rekomendasyon pagdating sa mga eksperto na ibinigay ng court register. Kapalpakan po yun, ha? Mantakin mo, magre-recommend ka sa International Criminal Court ng mga doktor para mag-evaluate, palpak naman pala. Yung una ay suspendido pala ng kanyang medical board. At yung pangalawa naman, ang dami-daming social media posting laban ng kay Tatay Digong. So nawalan po sa aking pag-iisip at sa aking tingin ng kredibilidad yung court register, yung clerk court, yung tawag datin, clerk of court, yung court register, dahil silang dapat merong listahan ng mga eksperto na po pwedeng maging testigo pagdating dito sa mga bagay-bagay na ito. Pero sa tingin ko, nawala ng kredibilidad yung register na 2 beses, palpak ang kanyang rekomenda. Mantakin nyo, suspendido sa medical board niya. Gagawin mong expert witness sa ICC. Tapos yung isa naman, expert witness, dapat impartial. Ang dami ng social media posting. No? Pagkatapos niyan pagkatapos mag-order sa mga doktor na pag-aralan, ay i-require sila isubite ang kanilang mga findings. Ano ba yung mga hinihinging findings? Number 1, neurological and psychiatric. Ano ba yung diferensya? Well, alam ko yan eh. Kasi ako bago ako inoperahan, ang unang pumunta muna sa akin ay pinapunta muna ako sa neurologist. Ano ba yung neurologist? Nerves. Tinitignan nila kung merong mga diferensya sa nerves. Sa aking likod, syempre kasi yung mga nerves dyan, connected din sa brain. Okay? Yung, kumbaga, yung mga nerves, yan yung mga pinagdadaanan ng mga senyales galing sa ating utak. At syempre yung psychiatric, yan ang tinitignan kung meron na talagang depekto sa pag-iisip. Okay? Tapos, papayagan din ang depensa, mga abogado ni Tatay Digong, magsumite ng kanilang sariling expert witnesses. No? At titignan din ng hukuman, ha? Yung mga actuations, yung mga galaw ni Tatay Digong, titignan nila kung paano siya nakipagkonsulta sa mga abogado niya, sa mga interviews, yung mga prior statements niya, at yung kanyang mga pag-a-appear sa hukuman. Now, ano po pwedeng maging desisyon ng hukuman? Well, una-una po, sasabihin, fit to stand trial, in which case, tuloy. Ibig sabihin, i-schedule muli ang confirmation of charges. At kapag nagkaroon ng probable cause, diretso na yung trial on the merits. Po pwedeng sabihin na conditionally fit. Fit siya sa ngayon, pero po pwedeng mag-deteriorate pa ang kanyang kondisyon. No? Po pwedeng sasabihin temporary unfit. Well, meron panandaliang hindi na kayang harapin, in which case, recess muna. Pero nakakulong naman si Tatay Digong. Masama yun. Tingin ko yan ay masama dahil pagkakakulong na wala pa rin namang napapatunayang pagkakasala. Or, ang dapat na maging decision talaga at ang tingin ko na maging dapat na decision kay Tatay Digong, permanently unfit. In which case, sa akin, ay dapat talaga ma-dismiss na ang kaso. Pero alam niyo naman ako, sasabihin ko sa inyo, ako naman ay naging profesor ng batas for 20 years at ang dami ko na na-publish na articles. Talaga naman po sa ICC, wala pang desisyon na nagagawa ang ICC na ang isang tao ay hindi na kayang humarap sa paglilitis. Sinabi ko rin po sa inyo yan na sa ICC, wala pang kahit sinong akusado ng crimes against humanity at war crimes na nabigyan ng interim release. So ulitin ko na naman yung record ng ICC, hindi sila ever nag-order na permanently unfit ang isang tao to stand trial. Pero gaya ng sinabi ko rin doon sa issue ng interim release, first time naman ito na maglilitis ng ICC na isang 80 anyos na natutumba na at tumatamang ulo at limot-limot na. So hindi naman po imposible na magdi-declare sila for the first time na mentally and psychologically and physically unfit si Tatay Digong para humarap sa kanyang paglilitis, in which case dapat ma-dismiss ng tuluyan. So in other words, although
it is improbable, it is not impossible, it is in fact possible. Okay? Na mabigyan niyang ganyang desisyon na hindi na kaya ni Tatay Digong humarap. So, ano ang ating sasabihin? Anong sinasabi ng mga abogado ni Tatay Digong? Una, syempre, mula nung siya nakulong, talagang naging napakabilis ng paglala ng kanyang cognitive deficiencies. Napakabilis ng pagkawala ng kanyang pag-iisip. No? Mas naging limot-limot na siya. Di na niya alam. Sabi nga ni Kong Omar, half the time di niya alam na nasa Hague siya. Half the time di niya alam na nakakulong siya. So parang wala na siyang sense talaga of reality na dahilan talaga para masabi na hindi na kaya ni Tatay Digong ang humarap na paglilitis. Tapos syempre, meron na sila mga nerve damage, neurological symptoms na talagang makaka-apekto sa kanyang pag-iisip, lalong-lalo na yung paggawa ng strategiya para sa kanyang depensa. Syempre, ang depensa magagaling pa rin sa kliyente. Hindi naman yan iimbentuhin lang ng mga abogado. Tapos syempre, yung sinasabi natin na dahil may diabetes at high blood pressure naman sa Tatay Digong, yung patuloy na partisipasyon sa paglilitis ay nakakasama sa kanyang kalusugan. At syempre, maraming pagkakataon na talagang hindi na alam ni Tatay Digong kung anong nangyayari. Alam mo, nung una, dati na naman yung kondisyon ni Tatay Digong. Sa totoo lang po. Day one pa lang. Alam na ng pamilya. Alam ko na wala na sa tamang pag-iisip si Tatay Digong. Kaya lang, alam mo naman sa Pilipinas, pag nawala sa tamang pag-iisip ng isang tao, kinahihiya. Kaya nung una, ang tingin ko yung pamilya, pinuprotektahan si Tatay Digong. Kasi alam na nila na limot-limot si Tatay Digong. Pero yun na nga kung hindi naman ilalabas ang katotohanan, baka siya malitis na hindi naman niya nangyayari, alam kung ano nang nangyayari dito sa kaso laban sa kanya. At sa tingin ko, hindi na talaga niya naintindihan kung ano nangyayari. Unang-una kasi, siyempre, nung nag-law school si Tatay Digong, walang International Criminal Court. Hindi niya talaga maintindihan kung bakit siya ay binilitis ng isang dayuhang hukuman na alam naman niya na wala ng jurisdiction nga kasi siya ay tayo bilang isang bansa ay bumitiw na sa pagiging miyembro. Ako nga ang nagbigay babala sa Assembly of State of Parties na ICC na kung gagamitin na sandata laban kay Tatay Digong na mga kalaban sa politika, itong hukuman, bibitiw tayo at bumitiw nga tayo. Mas malala pa kung siya ay naging limot-limot na. Siguro ang gusto lang talaga ng mga kaanak ni Tatay Digong, maalala natin si Tatay Digong kung paano siya nung siya ay presidente. Pero ang sa akin naman, miski aminin natin na naging limot-limot na si Tatay Digong at medyo wala na sa tamang pag-iisip, dahilan para hindi na siya makaharap sa hukuman, tanggap naman ng Pilipino yan. Dahil ang mga Pilipino naman, tayo, inaalagaan natin ang ating mga matatanda. At wala naman tayo inalagaang matanda na past 80 na buong buo pa ang pag-iisip. Tanggap po natin na pag tumanda tayo, lahat tayo darating din sa panahon na magiging limot-limot at unti-unti mawawala ang tamang pag-iisip. So sa aking mensahe sa mga mahal sa buhay ni Tatay Digong, huwag niyo pong ikahiyayan. Dahil yan po yung nangyayari sa lahat, hindi lang po kay Tatay Digong. Bagamat tayo naman po, alalahanin natin si Tatay Digong noong panahon na siya talaga ay nagserbisyo bilang pinakamagaling na presidente. Rest assured, sa mga anak ni Tatay Digong, huwag po kayo maglala. Hindi po namin minamasama ang kondisyon ni Tatay Digong kung hindi na niya kayang harapin. Tanggap po natin yan dahil mahal natin ang ating mga nakatatanda. At syempre, kung yan ang dahilan para mauwi si Tatay Digong sa Pilipinas, dapat lang naman po, itigil na yan. Dahil kung ang isang tao ay hindi na kayang depensa ng sarili, that would be a violation of his fundamental right to represent and to defend himself. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkulit, ha? Alam ko po, ang daming binabato sa akin. Kriminal yang si Harry Roque. Ba't mo papapakinggan yan sa Spokes Hour? Pero patuloy pa rin po inyong pagtiwala. Maraming salamat po, ha? At gaya na aking sinasabi, ha? Iisa lang ang aking lupang sinalangan. Iisa lang ang minamahal kong bansa. Yan po ay ang nag-iisang bansang Pilipinas. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po muli. Bye-bye and have a good day. So yun na kamibig ang ating Dislibang-libag for today. So dito, nabigyan tayo ng linaw ni Atty. Harry Roque
na-explain niya sa kanyang pag-intindi kay Attorney Harry Roque, international lawyer to. Feel ko mas magaling pa ito kay Kaufman. Pasensya na kabibig ha, pasensya na sa mga fans na Attorney Kaufman, no? Pero mas magaling ito si Attorney Harry Roque. Diba? Which is also konektado naman to sa Attorney Harry Roque sa ICC, diba? Sana na sa Attorney Roque naman kinuha nila, no? Pero hindi natin, and we cannot control everything, diba? So yun lang kabibig ang ating Libag-Libag for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone, see you next time.